Pero in this topic, magpo-focus tayo sa mga pinaka-importante at sa mga mistakes kasi meron po akong mga pinagdadaanan ngayon na sana pala naging aware ako. Gusto ko i-share sa inyo yon para maging aral din sa inyo at hindi na mangyari sa inyo at para maging smooth na rin yung paghahanap nyo ng bahay dito sa UK. Bago natin makita yung bahay na ating uupahan, kailangan makipag-negotiate ka muna online. So, i-share ko sa inyo kung ano yung mga applications na kailangan nyo pong i-download. Mga legit na apps. So, make sure to watch this video until the end and don't forget na paki-share na rin po para kahit yung mga wala dito sa UK, hindi man papunta dito sa UK, is magkaroon sila ng idea sa mga buhay-buhay namin bilang OFW dito sa United Kingdom. Yung tenancy agreement, halimbawa, nandito ka na sa UK at plano mo nang kuhanin yung family mo, pwede mong kuhanin yon sa iyong landlady or sa landlord. So, ikaw naman ay nakikitira, yung may-ari ng bahay, pwede siyang gumawa ng tenancy agreement. Lagi nyo isipin na halimbawa na disapprove kayo sa isang lugar, sa isang bahay na gustong-gusto nyo, baka iba yung plano ni Lord sa inyo, mas inilalapit kayo sa ibang area na siguro mas makakatulong sa inyo, mga ganon. So, disclaimer lang po mga kabilabs, hindi po ako expert sa larangan ng pagrerenta ng bahay. Lahat po na i-share ko sa inyo ay base lang po sa aking mga pinagdaanan. Okay, hi kabilabs, good morning. So, today is Sunday. Papunta tayo sa church. Ito po yung lugar na aming inuupahan dito sa UK. Today's topic, mga kabilabs, i-share ko sa inyo kung paano kami nakakuha ng bahay. So, sa mga bago po sa ating YouTube channel, naipakita ko sa inyo kung ano yung mga pinagdaanan namin bago namin nakuha itong bahay na ito. Yan. So, nagre-renta lang po kami dyan kasi po dito sa UK, napakahirap bumili ng bahay. And at the same time, kahit na mangupahan ka lang, napakahirap din. So, lahat ng struggle natin mga kabilab, sinabi ko doon sa vlog. Ilalagay ko na lang sa description box para hindi na kayo mahirapan maghanap. Habang buhay ko pong tatanawin na utang na loob itong ginawa mo po sa akin, Ate Mayet. So, dito kasi ako dinala ni Lord. Kaya thankful pa rin ako kahit na ito ay malapit sa London, malapit sa dagat. Kaya mahal. Thankful pa rin ako dahil nakarating tayo dito sa UK. First thing first, you need to figure out before renting a house here in the UK is kung ilang bedrooms ba yung kailangan ninyo at kung magkano ang inyong budget. Second, na i-consider nyo po is yung location at area na inyong uupahan. Kasi isa ito sa pinaka-importante. Bakit po? May mga places po kasi dito sa UK na sobrang mahal ang renta at buong sahod nyo mauubos lang po sa upa ng inyong bahay. So, do your research po mga kabilabs bago kayo mag-decide na pumunta dito. Next na you need to consider is what kind of apartment. Kung single ka po ba or are you with your families? I know and I am aware na mostly na manunood ng topic na ito is yung mga papunta pa lang dito or isa man sa inyo ay nandito na at may plano ng kuhanin ang kanyang pamilya. Alam ko po yung pakiramdam mga kabilabs kasi maraming beses ko nang iniyakan tong ganito, yung paghahanap ng bahay kasi nawindang ako. And kung napanood nyo na yung mga yan, masasabi nyo kung gaano kahirap maghanap ng bahay kasi bago ko to nakita, lahat ng mga viewing ko, lahat ng mga tininan namin ni Sis Eileen ay naka-vlog po lahat yun. Kaya parang kasama na rin kayo sa journey namin. Pero in this topic, magpo-focus tayo sa mga pinaka-importante at sa mga mistakes kasi meron po akong mga pinagdadaanan ngayon na sana pala naging aware ako. Gusto ko i-share sa inyo yon para maging aral din sa inyo at hindi na mangyari sa inyo at para maging smooth na rin yung paghahanap nyo ng bahay dito sa UK. So, ginawan po natin ng research kasi importante sa akin itong topic na ito. Alam ko hindi madali ang paghahanap ng bahay dito. Next natin aalamin is ano-ano bang mga application. Yun yung mga i-share ko sa inyo na makakatulong sa inyo para maghanap ng bahay. Bago natin makita yung bahay na ating uupahan, kailangan makipag-negotiate ka muna online. So, i-share ko sa inyo kung ano yung mga applications na kailangan nyo pong i-download. Mga legit na apps. Sa totoo lang, nalaman ko itong bahay na ito, dalawang paraan. Sa application and sa pagpunta sa mga letting agency.
So, FYI lang po sa mga wala pa po dito sa UK, ang paghahanap po ng bahay dito sa UK ay through agencies. So, sa pagkakaalam ko po, wala po yung sa tao lang. Tadaan ka po talaga sa mga agencies, and syempre pag agencies, ang dami, sobrang daming mga papeles, and napakahigpit po nila kasi they wanna make sure na meron kang trabaho, sapat yung kinikita mong sahod kung ikaw ba ay full-time sa trabaho mong yan. So, kung ano din ba yung job description. So, isa din yan sa tinatanong nila. Meron din silang hinahanap na right to rent check. So, manggagaling po yan sa government, gov.uk na website. Tinitingnan nila doon kung if you are eligible to rent. Katibayan din pati mga kabilabs na ikaw ay hindi tourist dito, kundi ikaw ay merong kontrata or ikaw ay legal. Una mga kabilabs, bago ako naghanap sa mga application, ang ginawa namin ni Sis Eileen, pumunta muna kami sa mga letting agency. So kung nandito ka po sa UK mga kabilabs, marami ka makikitang to let. Hindi po yan toilet. Nagtataka kami, bakit ano ibig sabihin ng to let? Yung pala, yun yung to rent. Yun yung kanilang term dito na for rent. Nasa town center kasi yung mga yan mga kabilabs. Yung mga letting agency, pinuntahan namin one by one. So, kailangan talagang malakas din yung loob mo. Una nilang tinanong sa amin is yung magkano yung annual income. Dito pala mga kabilabs, meron silang mga kanya-kanyang formula. Hindi sila pare-pareho pero hindi sila nagkakalayo. Like me, meron akong binata na, meron kami isang anak. So, ang hahanapin ko talaga ay 2 bedrooms. So, di ba nasabi ko sa inyo kanina, isa po sa i-consider natin kung ilang bedrooms. Pag sinabing ilang bedrooms, dito po sa UK, hindi pwedeng magsiksikan. Per adult, consider na isang bedroom po ang dapat niyang rentahan. So, if ever na yung mga anak natin ay mga bata pa, at least 9 years old pababa, consider pa sila na magsama sa isang bedroom. Pero once na 10 years old above na, kailangan na nilang separate ng bedroom. So, ayun po yan sa aking research mga kabilab. And ang sabi doon, 10 years old above, kailangan nakaseparate na siya ng bedroom. So, marami sa mga kabilabs natin na nag-PM sa akin online or sa private messenger ko. Nahihirapan silang maghanap ng bahay kasi kulang daw yung sahod ng asawa niya sa kinukuha nilang bahay. Sabihin natin yung totoo sa ating landlord or sa agency kung ilan ba talaga tayo sa bahay. Kasi mas maganda yung may peace of mind. Halimbawa, lalabas kayo ng bahay, may makakita sa inyong kapitbahay. So, diba parang wala kayong peace of mind na baka may magsumbong sa agency kasi once nalaman nila na nagsinungaling kayo mga kabilabs, may possibility na palayasin kayo. Ayun lang po yan sa aking mga nababasa or sa mga naririnig ko po. So, sa mga meron dyang personal experience, pwede nyo rin pong i-share po sa comment section para makatulong din po sa iba nating mga kababayan. And dito po sa UK, diba sabi ko sa inyo, isa sa i-consider nyo ay yung area dahil tingnan nyo po ito, ipa-flash ko na screen. So, makikita nyo po sa mapa na ito, the more na mas malapit kayo sa city, like London, the more na mas mahal ang inyong renta. Ito po ay per room. Ibig sabihin, sa isang bahay, kung meron siyang 4 rooms, share kayo sa kitchen, parang buong bahay, pero kwarto-kwarto lang kayo. Share din kayo sa toilet, sa bathroom. So, yun po yung pinagdaanan ko nung bagong dating ako dito sa UK. Sa mga bago lang po sa ating YouTube channel, nagre-renta lang po ako sa isang bahay. Iba-iba yung kasama ko sa bahay. Pero kung malayo ka sa London, nasa countryside ka, mas maliit po yung renta. Mabalik po tayo dun sa letting agency. Ang mga letting agency pala dito mga kabilabs, meron silang mga formula. So let's say yung akin, 2 bedrooms, 1,100. And kung hindi ako nagkakamali, meron silang, ita-times nila yun sa 30. Halimbawa, 1,100 times 30, 33,000 dapat ang iyong sahod per annual. Eh sa akin po, pumapatak lang siya ng 22,000. So sabi sa akin, kailangan mo mag-provide ng guarantor. So, gusto ko palang hingin itong pagkakataon na ito na mag-thank you kay Ate Mayet. Siya po yung nakasama natin sa London na isa din sa kabilabs natin na
nung nalaman niya na papunta tayo sa London, pinatulog niya tayo sa bahay niya. And aside that, naging magkaibigan na po kami and humingi pa ako sa kanya ng tulong noong mga panahon na kailangan ko ng guarantor. So, habang buhay ko pong tatanawin na utang na loob itong ginawa mo po sa akin, Ate Mayet, na kahit hindi mo ako kilala, pinagbigyan mo ko kasi nung time na nakuha ko po itong bahay, mga kabilabs, is nandito na yung mag-ama ko and hindi kami papayagan na lumipat dito kung wala akong guarantor. And thanks God kasi nandyan si Ate Mayet, isang salita ko lang, pumayag na siya agad. Hindi ka na magdadalawang salita sa kanya. Though hindi kami magkakilala, hindi niya ako kilala, good payer ba ako? Kasi pag guarantor ka, alam naman natin lahat na once na hindi ako nakabayad, na ako ang nag-loan or ako yung nakapangalan sa bahay, siya yung magbabayad ng renta namin. Kaya, thank you so much, Ate Mayet, sa iyong tiwala. Isa yun sa struggle ng mga karamihan dito. Gusto nilang magrenta ng bahay kaso kulang yung sahod nila, yung hinihinging annual income ng mga letting agency para makakuha sila ng bahay. Mapalad yung mga nasa countryside kasi sa mga countryside, maliliit. Kalahati lang ng renta namin ang renta nila. Sobrang baba sa kanila. Parang masasabi mo na lang na sana all, diba? Sana. So, dito kasi ako dinala ni Lord. Kaya thankful pa rin ako kahit na ito ay malapit sa London, malapit sa dagat. Kaya mahal. Thankful pa rin ako dahil nakarating tayo dito sa UK. Though napakamahal niya, pero hindi naman ibig sabihin na nandito ka, dito ka na habang buhay, diba? So, malalaman natin yan in the future. Yung application, mga kabilabs, na ida-download nyo ay Rightmove. Sa Rightmove na iyan, mga kabilabs, sa application na iyan, pwede nyo makita kung magkano yung presyo ng bahay. First na gagawin nyo dyan is alamin nyo muna kung anong klaseng apartment or bahay ang hinahanap nyo. Kung kailangan flat ba, semi-detached ba siya, bungalow ba, or terrace house. Pero itong tinitirhan po natin ay, ang tawag po dito ay flat. So, dikit siya and meron kami kasama sa taas. Isa din yun sa mistake ko kasi mahal. Sa totoo lang, mahal na itong 1,100 sa 2 bedrooms. Hindi naman siya kalakihan. And then, meron pa kami kasama sa taas. Mahirap pala pag may ibang tao sa taas kasi hindi mo maiiwasan na talagang kalabog sila ng kalabog. Though, hindi naman nila iniiwasan pero minsan ma-distract ka talaga kasi ang iingay talaga. So, isa yun sa mistake na sinasabi ko sa inyo. Pero wala pa yun sa mga pinagdadaanan namin ngayon. Doon sa application, tatanungin kayo kung ilang bedrooms yung inyong hinahanap and kung magkano yung budget ninyo and sa inyong area. So, doon pa lang, makakahanap na kayo, makakapamili na kayo ng mga available na mga bahay. And take note po, dito po sa UK, mga kabilabs, ay paunahan. And FYI lang po, hindi tayo ang mamimili, kundi yung landlord o yung mga agency. Kung ikaw naman po ay single lang at ang hinahanap mo lang ay spare room, ang i-download mo po ay yung spare room. And ibang website din na pwede nyo pong magamit is Zoopla, Your Move, and On The Market. Pero ako po kasi nakahanap ako ng bahay dito sa Rightmove na application app. And isa din po pala, mga kabilabs, di ba sabi ko sa inyo, inisa-isa namin yung mga agencies. Isa din po na nakatulong na bukod sa meron ka ng app, alam mo pa yung letting agency. Once nakita mo sa application app ay hawak pala ng letting agency na ito, pwede ka na mag-direct, sasabihin mo doon na gusto ko tong apartment na ito, baka pwedeng ibigay mo na lang sa akin. So medyo napakiusapan ko yung tao sa letting agency na ibigay na sa akin ito. Medyo isa ito sa mistake na i-share ko sa inyo, mga kabilabs, kasi nung nakuha ko tong bahay, nandito na ang mag-ama ko. So nag-Airbnb muna kami. Alam nyo yan, aware kayo sa mga matagal na nating taga-subaybay. Napadoble yung gastos ko kasi nagmadali ako. Nung tumitingin-tingin ako ng bahay, hindi na ako nagkaroon ng time na mamili. Hindi ko malang chinek yung flash, hindi ko chinek yung hot water, hindi ko chinek yung mga bintana. Kaya lahat yung balik sa akin ngayon. Isa to sa pinaka-importante, mga kabilabs, kapag meron na kayong schedule ng viewing,
huwag kayong mag-hesitant na mag-demand, magtanong. Kasi at the end of the day, pera nyo yan. Kayo yung titira sa bahay na yan. Palibasa, hindi pag masyadong bihasa sa English. Nahihiya pa ako makipag-communicate. 2 months ko pa lang kasi dito naghahanap na ako ng bahay. 1 month pa lang. So, parang nahihiya pa ako makipag-communicate. And syempre yung mga agent kasi ano sila parang professional attire sila. Alam mo yung parang magbebenta ng condo na style. Ganun yung mga style nila dito. So yun yung mga time na yun mga kabilabs. And wala pa akong idea. Kaya gusto ko talagang i-emphasize sa vlog na ito. Please, pag mag-viewing tayo mga kabilabs, huwag nyong kakalimutan i-check yung flash. If ever na meron tayong na view na, ay, sarado yung yung tubig, ay, huwag kayong papayag na hindi nyo ma-try talaga yung flash. Kasi yun yung isa sa problema namin hanggang ngayon na. Ang hirap. Although ilang beses na siyang ginawa, pero mahirap pa rin talagang mag-flash. And yung hot water, sa ngayon, as mga kabilab, sa totoo lang gumagamit po kami ng timba at tabo. Kasi walang umaakit na hot water doon sa shower head. Ay napakalamig, di ba? Meron namang umaakit mga kabilabs, pero aabutin ka siguro ng siyam-siyam. Kaya ang haba pa ng buhok ko. Di ba? Nagbabayad kami ng 1,100 pounds. Pero nagtitimba tabo kami. Yung flash, hindi okay. And then, ang dami naming mold. So, na-i-vlog ko na yung mga kabilabs. And sobrang kadiri talaga. Ang dami pa rin ngayon. Ayoko nang i-video sa inyo. Pero isa to sa pinaka-importante pag mag-viewing kayo. Titingnan nyo yung bintana kung double glaze. Hindi ako expert pero ang alam ko, kailangan double glaze. Kasi hindi ko na-check yung bintana mga kabilabs. Hindi pala siya double glaze. Yung hindi siya doble. Ngayon, pag umuulan ngayon mga kabilabs, pumapasok yung tubig sa loob. Hindi naman kami binabaha pero alam mo yung pag umuulan, kasi wala kaming gutter. So, dinig na dinig yung bagsak ng tubig mula sa bintana. Napasok yung tubig. And syempre, laging yung condensation, laging meron yung aming bintana. Yung pwede ka magsulat ng pangalan. Kapag titingin kayo ng bahay, damin nyo yung pader kung basa pa siya. Kung basa siya, to be sure mga kabilabs, minumolds yan. Kasi ang molds kasi mga kabilabs, nakakasira yan ng lungs natin. So, isa yan sa i-consider ninyo na sana maayos yung pader. Ina-admit ko naman na medyo may pagkakamali ako sa bahay na ito kasi nagmadali ako. Mayroong problema yung heater namin na kahit hindi siya naka-open ay gumagana. Yung kontrata po mga kabilabs, don't forget na tanungin kung 6 months lang ba o 1 year. Kasi kung alam ko lang na ganito pa na maraming problema is sana 6 months ko lang. Kaya lang nung nalaman ko yung kontrata dito mga kabilabs is nandito na yung family ko kasi. So hindi na ako nakapag-complain at hindi ko rin kasi tinanong kung gaano katagal yung kontrata ko dito. So 1 year ako mag-sacrifice sa ganitong mga problema. And sobrang lamig ng bahay na ito mga kabilabs kasi pumapasok yung lamig. And hanggang ngayon nga mga kabilabs, ninomolds pa rin kami. Inaagapan na lang namin ng spray. Lesson learned na yon. At least marami akong natutunan sa mistakes ko ngayon. Sa susunod namin maging bahay, magiging mas akong maselan. And ngayon kasi parang din ako nahihiya yung makipag-communicate. And next mga kabilabs is yung washing machine. Doon sa aking viewing, sinabi sa akin nung agent na yon, sabi niya kasama ang washing machine. Paglipat namin dito, wala pala siyang kasama. So, isa din yung sa kinatamaran ko. Tinamad na ako mag-complain na, di ba kasama yung sa kontrata, bakit walang washing machine? Kasi kadalasan dito, kasama ang washing machine. And by the way mga kabilabs pala, itong bahay na to ay fully furnished. As in, wala siyang laman, wala siyang ref, wala siyang sala set. As in, lahat na nakikita nyo dito. So, napanood nyo naman siguro yung house tour. Wala talaga, stereotype talaga siya. Wala talaga siyang kalaman-laman. So, kung ano yung nakikita nyo ngayon, lahat niyang provided ko. Kaya, G ang lola nyo kasi napunta sa mga gamit sa bahay. Though, nireklamo ko naman yung problema sa toilet, flush, yung hot water. Pero, ginawa nila. Pero, hindi ganun kapolido. Until now, meron pang hindi nagagawa. Tulad ng molds, tulad ng bintana, pumapasok yung tubig, hindi nila ginawa ng paraan. Supposedly, pwede namin itong layasan Pwede namin sila i-complain. Kaya lang, sa akin kasi pagod na ako. Nakakapagod maghanap ng bahay. Nakakapagod maglipat ng bahay. And syempre yung pera. Kasi magsisimula ka uli. So, ayoko na. Sabi ko, magpapahinga muna ako. Tapusin ko yung 1 year dito. Para sa susunod is, hindi naman kami ganun kangarag. Kasi ang hirap talaga maglipat ng bahay.
So, isa din sa i-consider natin mga kabilabs yung budget. 'Di ba? Yun nga, bago nila kayo bigyan ng viewing, tatanungin muna nila kung magkano yung annual income ninyo. Meron din bang statement na hinihingi sa inyo? Kailangan nyo rin mag-provide yun. Nag-provide po ako ng 3 months. So, dapat ready din kayo dyan. Gusto lang nila ma-make sure na may pumapasok na ganung kalaking halaga sa account ninyo every month. Gusto lang nila malaman, makita na merong in and out doon sa account ninyo at least 3 months. Bago tayo lumipat, meron tayo 1 month deposit. Yung 1 month deposit natin mga kabilabs, usually equivalent nyo ng monthly natin. Nung lumipat kami dito ng August 9, August 8, kailangan ko muna magbigay ng 1 month deposit. Kung wala yun, hindi ibibigay yung susi. So, nung nakabayad ako noon, tsaka pala binigay yung susi. And, ang aking monthly due dito ay tuwing 9. So, nagbigay ako nung August 8 ng 1-1. Pagdating ng September 9, bayad uli ako ng 1,100. Yung sinasabing 1 month deposit, pagka tapos na yung kontrata mo, nakita nilang may problema dito, may naiwan kang aberya, kakartasin nila yun. Ang alam ko, refundable yun. Kapag may time ako, double check ko yung tenancy agreement. Nung kasagsagan na may problema dito mga kabilabs, gustong-gusto ko nang layasan to, kaya pinipigilan ako ng asawa ko. Kaya sabi niya, napakahirap maglipat ng bahay. Isa sa mga tips ko mga kabilabs, after viewing at binigyan kayo ng papel, ibig sabihin pag binigyan kayo ng papel, nagustuhan kayo, isa kayo sa possible na mapili. So, right away, pila pa nyo na agad yun. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa kasi basta meron kaming experience na kailangan pala pinipilapan agad. Di ba marami na kayong ini-email? May nakita na kayo sa Zoopla, halimbawa. Tapos nag-email kayo. Tapos may nag-message sa inyo. Naniningil na siya ng down payment. Kahit na 5 duling yan, kahit 200 lang yan, kahit 100 lang yan. Huwag kayo magbibitaw ng pera hanggat hindi nyo nakikita yung property kasi marami pa rin scammer sa online. So, hindi porket sinabi ko yung Rightmove, hindi porket sinabi ko yung Zoopla is 100% legit na. Pero, per my experience at sa mga naririnig ko, okay naman sa Rightmove. Sa mga Zoopla at sa ibang mga hindi ako sure ha. I'm not 100% sure kasi naka-experience ako ng ganyan. Sinisingil ako ng 200 plus para daw i-reserve na yung apartment sa aking pangalan. Sabi ko sa isip ko, hindi ko pa nga nakikita Sisingilin mo na ako. Yung parang nananamantala sila na alam nilang kailangan muna ng apartment. Usually mga kabilabs, bago nila ibigay yung susi, merong mga inventory reports yan. I-check nyo lahat yon. Meron din dapat kayong ginagawang effort. Kasi ipakagandahin nila yan Usually bago kayo lumipat, bagong pintura yan, bagong palit ang carpet, para bilang ikaw yung mangupahan na next. Wow, parang bago. Pero deep inside, tinakpan lang pala yung problema. Any for repair na inyong makikita, i-report nyo agad sa agency or sa landlord. Yung tenancy agreement, halimbawa, nandito ka na sa UK at plano mo nang kuhanin yung family mo, pwede mong kuhanin yon sa iyong landlady or sa landlord. So, ikaw naman ay nakikitira, yung may-ari ng bahay, pwede siyang gumawa ng tenancy agreement. Lagi nyo isipin na halimbawa na-disapprove kayo sa isang lugar, sa isang bahay na gustong-gusto nyo, makaiba yung plano ni Lord sa inyo, mas inilalapit kayo sa ibang area na siguro mas makakatulong sa inyo, mga ganon. Any discouragement, lagi nyo isipin na merong mas magandang plano si Lord sa inyo. So sa pagbili ng bahay, ganon din, mahirap din. Mas lalong mahirap. Kasi yun, kailangan mo dun ng attorney. Dito ko natatapusin ang ating vlog. Thanks God at naitawid natin. Thanks God at nagawa na rin natin itong topic na ito. Matagal ko nang gustong gawin ito talaga mga kabilabs. Kaya lang, kailangan ko kasi mag-research talaga. And syempre yung time. Actually, galing ako panggabi ngayon. Ang oras ngayon ay 11:30 na. And mamaya may pasok pa ako. Ayan, yung matang yan, wala pang tulog yan. 12 oras. So, thank you po mga kabilabs. Salamat sa oras ninyo. Naway nakatulong po itong topic na ginawa natin. And kung sa tingin nyo nakatulong, please don't forget to leave a comment and to like na rin po. Please. And syempre, huwag kakalimutang i-share para marami pa pong ma-reach out na mga kababayan natin. Para magkaroon sila ng idea. Okay, thank you. God bless you all. See you again next time. Bye-bye.